Ito na ang pinakahinihintay niyong video, ang ating full interview kay Mr. Novemberman, Mr. James Fuentes of GF Anarchy Game Farm. At nandito kami ngayon sa kanyang farm dito sa Riverside, Calinan, Davao City. Aside dito ay marami pa pong game farm si Sir at malalaman natin yan sa ating interview. Kaya wag na nating patagalin, simulan na natin! Thank you so much nga gi-allow mi nimo nga ma-interview ka ug ma-feature sa ato ang page kay daghan kayong mga followers nga nag-atang din sa imuha from starting jud sa atong pag-interview. Isa jud ka sa most requested na si Boss James, the Novemberman. So, sir, thank you kayo. Thank you. Salamat po kayo sa pag-anin ninyo. No? Sir, una jud akong pangutan na pwede na mo mahibalaan ng imong humble beginnings as a breeder. Before ko nahimong breeder, no, handler good ko. Way back 2010, nag-start na ko og fight. Then 2011, nagkailami ni Johnny Tobiano ko, Coronadal, South Cotabato ng Jazz Game Farm. During that time, ako gamay pa lang ko og manok, then isulod na ta sa mga derbies. So kailangan nato og mga manok nga additional. So luckily, nisugot si Boss Johnny na magpili mi og manok dito sa iyaha. Then dalahon ako sa Calinan, then handaon, then then fortunately maayo ang amo ang resulta adto nga mga labanan, no. Fight me Masingasa, Manila, dili man ingon tanan champion, pero so far gwapo among tandem. Then after that, nisulod na ko sa breeding kay usahay po no nga kaning ato ang mga kuan, mga ginakuhaan og manok, naabot sila ilaha kay kinahanglan sila mag-commercial pod sila. So gina-prioritize yun na nila ang ilahang market para makasustain ang farm. So mao na tong nag-decide na ko mag-breeding kay para na nagiging sariling magamit para sa amo ang sariling laban. Wala pa ko maghuna-hunaan ng commercial kay sa akong sulti lagi gusto na ko permanente. In 2014, that was the time na may pag-adto na ako sa Amerika. Then it so happened na ang katong lugar na namo dito sa Memphis, Tennessee, dugo lang og mga farms. So dito na ako nakaila kanang breeder nga akong ginakuhaan until now, si Buddy Bowman. Then gatuyok po ko kay kanang lugar man gud din sa Memphis, mga 3 to 4 hours lang. Alabama na, then 5 hours Oklahoma. So makita na to ang mga manok dito, no. Then hilig po taog ka ng mga underground. Dito na to makita ang unsa gyud ang mga manok. And then 2015, mo to pag-uli nako. Didto mi nagkaila nila Brian Yap. DCY na siya. So during that time, mao pa itong pagbalhin nila o Samal Island. Then, nag-istorya mi, through chat lang, kay wala pa man gini magkaila anak ni Brian. Then, pag abot na ko og Pilipinas, nag-schedule mi, pili mi og manok dito sa Kaputian. Kuwanto siya? Mga A-cup time pa to siya, A-cup. So, kato siya, mo to ang amo ang baga first namo nga panag-uban sa kay Daniap na farm. So ang nahitabo, kuha kog manok, then ako na mangitag financiers. Kay during that time, daghan na gyud ko og mga financiers adto ba. So ang ako lang kulang lang gyud kog manok. So first namo, makabili ko mga 20 plus ata.
first namo na laban, dito na siya nahitabo sa Hagonoy. Nagtawag si Late Bugski ng suy sa akuan na mugamit si Boss Atong. Atong Oh yes, sa manok. Kaya sila may amigo ana. Kanya wala siya manok magamit. So pagtawag niya sa ako na may available. So istoryahan ako si Brian, ako Brian. Kasi pwede ta makafight dito gamit nila. So nahitabuan to, nag-fight me, 5 stag, 2 wins, 2 loss, wala na ma-fight ang isa. Then, di ko kalimutan na siya. July 1 na siya nahitabo, Bravos Cup 2015, 5 stag sa Davao Matina. Di solo champion na muna. So, tandem na mo. Finance by Barkadahan. Barkadahan group nila, Boss Eric De La Rosa. So, mo to siya. Hinay-hinay na mo upuan. Siyempre, gadagan ang panahon, gadagan na po na itong connection, nagmay, ana. Ano, dagan na itong mga nakaila. Until 2018, ang among tandem, ana nila. Daniyap, sige po. Pili ko, kunya. Kay dito po na ako nakaila si Among Tose sa ilaha. Pasalamat po ko sa ilaha, no? Through them, nakailan ako si Amo. And then, mo ito nga naitabo nga paluto ni Amo ang manok nila. Kunya mo, palit po sila sa ako. Kondisyonan ako, i-fight na mo, masing asa. So, handod ni abot ang kuan, pandemya, naundang. But, wa mo po magdugay. Pagbalik sa kuan, itong online days, dito na-trigger ang among nga nagkadako among operation. It's because daghan nami og mga panginahanglan nga mga manok. Dili man namo makaya og gamit sa sarili namong panlaban, no? So, may na lang pud nga naabot yung mga amigo nga makuhaan nato ng mga breeders, mga katabang. Dalo na mo sa Manila ang mga manok, ilaban na mo dito. Sa online, sir? Online days. Kay ang among good atong requirements na sa mga 240 ka manok per month. Per month? Oh, yes. Grabe, no? Pila gusto ka tuig? Daghan to, 2 years gusto siya nga operation. So dito ta nagkakapital, no? Mo nang karon ngayon ani nga ni dako pud ang atong operation. It's because to the help of our financiers, no, nagkadako atong connection ug daghan na pud og niadto sa ato ang mga ginagmay nga mga buyers, no. Actually ang mga ginagmay nga mga buyers, di ko na to na sila i-disregard kay may kung tapok-tapok ko na to na sila, dako ra gyapon na siya, no. So dili gid na siya pwede nga i-disregard mo na sila mga isa, duha, tulo, kuhaon. Kay lahi man gud na siya. Ang kini man kung sa ato ang industry sa ato ang sabong ba, no. Maskin paggamay lang na siya nakuha, pero maayo og resulta sa imuha. Sila sila mismo mo spread sa ilahang experience. Kumbaga, ilahang testimony ba? Marketing na, dako kay na silang tabang. Labi na karon sa social media. So, pwede, ang social media, pwede makapasikat sa imuha, o pwede po makapadaot sa imuha. True, no? Sir, oo. Mao gina siya. So, sir, katutanan nga mga laban, ikaw ang nagkondisyon. At first, katong gamay pa lang ang mga kuan, naagig ko'y partner, kana si JC Ramirez, sila Arnel Iborda, mao gina sila akong kuyog. Hantod karon. Baga among panaguban since 2011. Hantod karon. So, 11 years na nga among panaguban, intact, no. So, sir, what year man to siya nahitabo katong turning point sa imong life as a breeder nga nahimo kang si November man? Unsa to siya na year? Kuha na siya. Nahitabo na siya
kung di ko mamali, 2017. 2017. Na siya nahitabo. Ang natawag mong guna siya og November man kay ani ang nahitabuan na siya. Lahi ito siya ang 2014 ko anto siya. Nag-start pa lang ko ato. Pero katong gitawag na kong November man, naapa ko ato nga time sa excellence. Excellence. Sila ang nagkuha na sa kuha na nga November man. Kay actually, ang katong mga nahitabuan na gikan pa na siya January. Di ko makalimutan na sa Turil na siya. Sa Turil. Akong gikwenta ito sa isa ka tuig na ako sa mga 42 ka-champion sa isa ka tuig. Wow, 2017 sir? 2017, Wow, grabe. 42. Naay, ginagmay, 4 stag, 4 kak, 5, 6, ana. Pero, kanang November manggod, nganong nahitabo ko ana, na November man. Ni champion ko ana, anniversary sa Matina. The following week, ni champion na pud ko ana dito sa Tagum. Mga dagko na event. 6 tag poros. Grabe, mao jud ay. Mao na siya nga nadikit-dikit. Mao nang nahitabo. All in all basta katong sa November ana nga ko ana na nidikit ko ana nagkaupat. Duha ka big time o duha ka invitational Nga mga laban. Mao tong nga kuan. What do you think unsa ang factor nga nung nagsunod-sunod jud imong pagka-champion ato nga time? Siyempre, no, consistency, importante man gud ani. Kini manok na to, given na maayo. Then, ang dako nga factor man gud is kanang pag-pointing stage gud siya. Maski unsa pa na ka maayo sa ato ang mga manok, wala may manok banga, di mo kumutuo. Di ko kumutuo nga na manok nga banga kung isa ka sa ruweda. Ngano? Pinili naman na siya sa entrante. It's either naguba siya day of the fight. Magdepende kung kabalo ang handler mo dala sa aircon. Kasi si aircon manggod maggunit ka sa aircon na cockhouse. Kung di ka kabalo ana sa reading, sa temperature, sa humidity, it's either maka-sharp ang ilang palo or makadaot sa ilaha. Mo na importante i-feel yun mo imong manok. Dili man na siya maka-istorya, observe yun. Pakiramdaman yun mo na siya. Mao gyud na siya importante yun ana. Thank you kayo sir. The story na ni Boss Jimboy kung bakit siya tinawag na The November Man. Until now, yun pa rin ang kanyang moniker na very, very sikat. Na ang code pa rin sa iyo sir, moniker pa rin sa iyo is The November Man. Sir, okay naman sa iyo na tawagin kang November Man. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Okay lang. So sir, pwede mahibalan sir, pila ka farms existing nimo karon naga-operate? Karon na ako'y Dami upat kay area na. Ang breeding o conditioning dito sa Dakudaw. Mao gitong first farm ginako. And then there is a riverside. Mao ni siya diri ang kanagikan sa range area dalhon diri. Diri siya baga murag diri siya ang showroom kumbaga sa mga kuan ba diri baligaanan, diri bagsakanan kay mas accessible man gud sa mga tao kay daplin lang karsada. Nya naabog ko'y tamugan. Dito na ko ang palugunan. At the same time, naabog ko'y range area dito. Wow. So, sir, overall, pila na sila ka-hectare, sir, kung i-combine ng upat? 15 hectares. 15 hectares. Kung tipuno na tanan. So, sir, dili ba lisod mag-manage o yung anak kadako nga game farm, 15 hectares, tapos upat pa dyan siya ka-station o upat ka area? Actually, lisod good siya. Pero ang ako manggod, ginasistema gin ako. Pareha diri. Sa riverside, walay conditioning. Purely, baligya lang gani diri. Ngano na siyang gibuhat nako. Dili ko gusto mag-multitasking ako mga tao. Sa breeding lang siya.
Sa conditioning lang po siya. Sa maintenance lang po siya. Sa palugon, dito lang po siya. So, unsay rason magka-trouble ka kung isa lang ang imong trabaho. Bitaw no, para expertise nila makafocus. Although, gasto siya, kay daghang kag tao. Pero for me, wala ko gakwenta sa gasto. Ang ako is, gatanaw ko kung unsa ang quality sa ako ang alaga. Kaya nga no, ang pinakalisod nga negosyo kanang naay kinabuhi. True. Pwede na siya mamatay. Gwapo pa kayo na siya karon, pero tungod sa panahon, pwede na siya maguba. So, for me, ingon ana ako ang kuan, ang concept, no? Although, medyo taas-taas yun akong ginahatag mga incentives sa ako ang mga tao. Pero, dili man gud ta maingon na ni dili tungod sa atong mga tao. True, good, sir. Kita ra man gud ang nag-assist sa ilaha, pero sa tinuod lang, sila ang gahimo sa ato. Mao gyud na imong bantayan. Magpasalamat kita sa atong mga tao. Kay dili gyud ta maingon ani karon dili tungod nila. Kay kita igo ra man ta supervise ana sa ilaha. Dili jud Wala man ta makapadaghan. everyday diha sa ilahang pananaw. Kay kung sila dedicated sila sa ilahang trabaho, mas yung pagdili na sila suguon sa ilahang amo, mo trabaho gid na sila. Mao na akong ginasulti sa ilaha, ayaw ninyo isipa nga tao ta mo. Isipa nga magsuon ta partner ta mo. Mabuhi mo at the same time mabuhi po. Wow. Narinig nyo yun. That's a very good thing to hear, no, na i-treat talaga ang mga kasamahan sa trabaho as family. So, sir, every day, sir, lahat ng area, tanan area, masuruyan jud nimo. Naayusahay nga dili ko makaadto. Kay para sa ko ang manggod, dili man kinahanglan na doon nimo ang imong farm kung tan-aw nimo nga okay man ang pagdala. So, sa akong ginabuhat diri, bawat area naagid ko yung mura ginatawag nga head. So, siya lang akong gina-communicate kung unsa ang problema, kung unsa ang panginahanglan. Then, kung kay diri bawat lugar na among gina sila mga sakyanan, motor ba. Dili na ko moingon nga di na ko kinahanglan makadungog sa akong mga tao nga boss kinahanglan ta ani. Moingon ko sila ha, sa una, ayaw ko ninyo og istoryahe ana. Adto na mo sa tindahan kung unsa inyong panginahanglan, ilista lang didto, kuha mo didto. Kay nabi usahay panahon bisita. Nya kung maghulat pa sila nga kita pa mohatod. Initiative. Initiative na. Sila na mohatod didto, mo na mangutana na po ko dito sa akong in charge. Kung pila na akong bayro nun sa tindahan, mo na, that's the time nga makabaw kung unsa nang ginapang orders. Kasi po sila Boss Jimboy na sila Agrivet sa Kalinan, GMF Agrivet. Located na siya sa Magsaysay Street at bang sa Samli Salon. Oo, Samli Salon. Kana before sa Isagiring nga daan na clinic, boss, no. Yes. So GMF Agrivet na dito ang iyang beautiful wife na si Jane Marie. So sir, boss, anak kadako nga area 15 hectares all in all. Pila ang imong ma-produce every year na ano lang stag? Ang ako ang gina-produce gyud no sa isa ka tuig nasa 12,000 chicks. Oh, wow. Per year. 12,000. Pero dili na siya tanan mag-grow nako. Kay naamang gugoy uban pud nga mga amigo mag-order sa kog day old. Napoy uban akong mga amigo ginapadalhan ako og piso. So most likely para sa ako ang sarili average ko at least 4,000 stags a year. So stags lang na ha, wala labot pulit, stags lang. So ang ako siguro estimate na ako akong mag-grow sa ako ang sarili nasa 10,000 chicks. So buta na to di lang ta magkuan ng 50-50. Na sa 40% nga male female mas daghan man kasagaran gyud babae. So at least 4,000 stags. Wow. Kita manggod karon natay DMG Cup which is August September born. Then Early Bird A Cup October November, then ugbam na to ng WPC 2. Then 3 napatay late born. So diri sa ato among gud sa Davao 5 na kabuok ang stag season.
So mas less na ang ato ang kak ang Hotdan jud. ang uban gani diri February ginabuhat combo stag kak. Nga March ra man gid ang araw ng Davao ang plain kak lang. Then after ana stag bull stag kak. So sa ingon aning pamaagi man gud no. Dakog tabang ang mga promotions sa bawat asosasyon sa ato ang mga breeders. Kay tungod mahalin po ang ato ang mga alaga. Dito ka na daghan na kaayo promotion. Kinahanglan gyud ingon ana nga makita gud po nato ang ato ang mga buyers no. Di man ingon dinaghan pero at least dili gud po sila masiruhan ba. Tapos labaw na ni diri sa imong boss na proven and tested pa jud tungod sa balonata. Proven and tested. Naaman po bildi pero at least makadaog mo po. Gani no. So sir, boss, pwede mahibalaan unsa ang baseline sa GF Anarchy? Ang ako agi diring baseline, diri ko na ila sa puti. Puti. Og sa mga brown red. Okay. Kay itong 2008 pa na siya. 2008 pa na nako ginagunita na nga mga linyada. Mo nang mga gikan sa US. Sa US na siya. Through the help sa katong boss na ko sa PhilHealth sa una. Then na-develop na ko. Kay katong ilang mga line atom good plainly imported tanan. Wala sila ka cross out. Ilang breeding makita gyud nimo American style gyud nga dili na nag-cross out. So makita na ko ang potency sa ilang manok. So since kita sulod man ta sa panlaban, kita na lay mo blend. Dili man ingon nga 100% makuan. At least makita na to nga makakumpit ta sa kung unsang labanan karon. Then mao na siya gina-fight na ko pod. So far until now okay man. There was a time na katong online days tung matira matibay tung August na 12 stag nga nag-solo champion ko. Wow. Akong gigamit is 9 ka brown red og 3 ka puti. Mo na ang baseline. Mo na siya. Nya karon, siyempre naamang gud tay mga buyers good pod nga kinahanglan po sila labi na mga taga Luzon nga gusto gyud po nila kanang mga sweaters. So dili po nato walaon ang kung unsa ang gusto pod sa market na in demand. Kung dili man pod sa karon man god ingon ana sa ako dili lang po nako pwede walaon to kung unsa akong signature lines. Pero as a commercial breeder imuhang tan-awon kung unsa ang ginapangita sa mga tao buyers no para ma-cater nimo sila imo silang producean kung unsa ilang gusto. So halos tanan breed na available diri sa dili inyo. Dili po kay karon medyo ga kuan ko pero si sweater si yellow-legged hats sa mga roundheads naagyapon. Then kini karon akong kuan kining gray. So far nakitaan ako siya maayong resulta sa pag-blend sa mga sweater roundheads ba. Gray mo ba na si Milsim Gray? Dili. Harold Brown Gray na siya. Harold Brown Gray. Harold Brown Gray na siya. Gina-cross po na ako sa mga sweater roundheads. So far, ug sa mga Timberlane hats siya. So far, okay man resulta. Okay man. Kaya naman po yung mga feedback sa mga amigo nga may pag-resulta. Di man yung tanan daog pero so far, lamang sa daog. So boss, nalimtan ako ganun nagpangutan na pag-start. Usa ang meaning sa GF Anarchy 99? Okay. JF, James Fuentes. Anarchy means authority. Kumbaga, I have my own rules. Then, nag-start mong go breeding during 1999. Ginagmay pa lang. Ginagmay. Graduate na ako high school. Kay na-inherit man gud nako ni siya sa akong father. Kay kato siya sa bungero po to akong father pa. Nga isa po to nga katong sa iyahang pagsabong-sabong nakatabang pod sa pagkuan sa pamilya namo.
Muna na siya nga JF Anarchy 99. 99. Year din na sa pagsugod. Ah. So, boss, una ta mag-end sa to ang interview. Pwede ba nga og unsa ang imuhang ma-advise sa to mga breeders, especially sa to mga newbie na mga breeders? Okay. So karon no, para advice ako sa mga baguhan, ang bloodlines given na gina sa tanan. Social media, makita na ako, dako na kayong tabang si social media sa maka-acquire ka na. Pero karon mag-start pa lang, as much as possible dili mo daghan og bloodline. Focus lang. Focus lang sa mo. So since wala pa mamugod mo sa nakasulod sa commercial, mag-breed lang sa mo kung unsa ang inyong gusto. Then later on na siya nga kung unsa ang panginahanglan sa market. Kay kana, sad to say no, masin unsa pagkagwapo sa imong manok ug dili ka ilado. Barato gyud imong manok. Mao gyud ang tinuod. So sa karon, breed ka kung unsa ang imuhang bloodline nga ipagawas nga i-fight. Testing Gyud ka. Dili ka magkapangalan kung dili gyud nimo isaka sa ruweda imong manok. Isaka gyud nimo na siya. Ayaw pud mo gahadlok kung ma-fail, tanan man ta miagi. No, part sa life. Pero at least makitaan sa mga tao kung unsa pagdaog ug unsa napildi. Makita gyud ang mga Kana mo factor, good win, good loss, bad win, good loss, no? So makita mo guna siya kung ang imuhang manok di kalibre. Kasi pag napildi na siya, at least itagaan niya maayong laban ang iyang kalaban. Pag-instill na sa utok sa mga tao nga kining bata ug tagaan ni siya panahon nga mo kuan. Di ni siya basta-basta. Mao gyud na siya akong instill sa utok sa mga tao nga maski paggamay lang ta og manok, importante kapag saka nato sa ruweda, moagi pod og ingon ang tao ba nga kini. Di lang ni ingon nga mapilayan ni na gyud ni maayong resulta ni. Mao naman na siya. Mao gyud na siya dapat ang atong ikuan. Then importante gyud pod naa gyud kay ika-sustain sa imong operation. Financial. Naa gyud kay kwarta dapat. Ug dili pud ka pwede mag-overproduce. Kay dinha mawala ang imuhang quality sa imuhang pagpakaon. Dili pwede tipid-tipiron. Kung unsa lang jud ang kaya mo. Kung unsa lang kaya sa imuhang operation, kana lang. 100, 200, okay na. Quality over quantity. Yes. Kay daghan ako na-experience ana nga mga kaila pod nga daghan lagi gi-produce. Pero ang atong pangutana din pila ka bug na cord. Pag-alaga jud para quality jud ang ma-produce. Mao gyud na siya nga importante maalagaan og tarong para ma-cord og healthy nga manok. For me, daghag maayo gyud ang resulta. So it's okay to start small then make it grow. Mudako ra ka madugay. Di actually wa gani ko magtuo nga mayngunanin ako kadako ang operation. Katong napag-start nimo 1999 boss, backyard to. Matay 152 lang to ka piso. Karon si pila na? More than 10,000 na ka piso. So inguna na lamang gud na siya. Importante man gud sa kuan. Kabaw ka makontento. Baw ka makontento. Og dili gud pwede nga musud kag ingon ani nga una nimong sugal. Kay lisod mapasubo ka ani kining sabong. Diha man gud mawala na ang imong focus kung musulod ka nag sa sugal nga dagko. Pwede ra ka sugal minimum. Basta para sa amo kutob sa kaya lang. Kutob sa kaya lang. So ang isipon negosyo negosyo kay kung plain nga sugal lang murag lisod kumbaga suntok sa buwan ra ng champion. Suntok sa buwan ra gyud na siya. So importante lang gyud akong ma-advise no kanang control lang gyud ka sa imong sarili, ana
Di lang sa kamulampas sa imong boundaries ba. Dili mo lampas sa imong kung sa imong ma-afford. Kana lang. Unya importante po dili po kay kasinahon. Ano no? Kay lisod manggod kung kanang imong ginahuna-huna ang mga tao as competitors nimo. Diha ka mawala sa imong success. True jud. Mawala na siya. Kung siya lang nasa imo ha, develop nimo. Ano? Kung siya lang naabot, palakpak ka. Bitaw, be happy for others. Oo. Palakpak ka. Kay someday, ikaw na pud sulod. Ana ra man na. Gradual lang ato ang pagkuan. So, ang mga maayong tao, i-bless yun ni Lord. So, kung kabalo lang mo unsa ka philanthropist, si Boss James. So, knowing him personally, kabalo jud ko no, especially during pandemic times. And, tinuod jud, dili pwede maging sinahon. Kay, let's help ba, it's other grow. Laan pataas. So, also, this way nga, nag-prepare po ko sa mga game farm is to show the game farm's potential. So, no need na to explain or elaborate further. Kabalo na ta sa mga na-explain ni Boss James. Kung asa gikan iyahang mga linyada o kung giunsan niya pagpadako ang iyahang game farm, hope ma-encourage mo. Tapos, Boss, last question. Naaba mo yung mga daghan for sharing ng mga manok? Karon ang na ako yung mga national banded, siguro around mga 300 plus na lang na siyang pwede mapilian. Kaya ang akong first batch, napadala na ako sa Manila, ang uban, diri po sa mga amigo, ug nabog ko yung mga sarili na ako nga para pan sariling laban. Akong second batch, mawala na ang pwede pilian karon og nanapog ko yung mga bagong harvest ng mga late born, tapos ng mga babae, siguro gamay lang akong pwede ma-share sa babae, kaya nag-prepare po ko para sa local ug national na mga sa breeding. Pero naapay mapalit naman. Siguro material. sa babae, around mga 300 siguro ka babae ang pwede. Gamay lang na sa 300, no? Sa tuwa, daghan na kayo na 300. So, pwede makapalit yung mga triobos, no? Mga breeding materials. Pwede. So, i-contact lang sa imong Facebook sa page. Facebook account lang na ako, James Fuentes. Okay, so ako lang po na i-flash niya sa screen ug ibutang ang link sa comment section. So, boss, thank you jud kayo kabalo jud ko nga busy kayo ka, and congratulations in advance kay tomorrow na po yung contract signing si Boss James Fuentes para sa iyang pagka-national endorser sa BMEG San Miguel Corporation. Thank you so much again, Mr. James Fuentes, for allowing us na ma-interview kayo at para ma-tour itong farm nyo dito sa Riverside, Calinan, Davao City. Supposed to be ay pupunta pa kami sa kanyang isang farm sa Tamugan, Davao City, pero may mga dumating na mga clients para bibili ng mga manok. Kaya abangan ang ating part 2, ang ating Tamugan Game Farm Tour. Thank you so much for watching and God bless everyone. Bye!